Makalipas nga ang ilang oras ay nagpaalam na ang ating bida sa mga taga-Sardinia, habang si Zuan ay nagyayabang pa din sa mga chikas at nagbabaka sakali na makabingwit din ng foreigner. Kaya naman nakatikim siya ng pingot mula sa ating bida, dahil nga sa sakit ay nagmamakaawa ito kay Shu at sinabing hindi na siya ulit magyayabang, pero sinabi lang naman ni Shu na manahimik na siya dahil kailangan na nilang umuwi. Matapos nang maglayag ang barko ay masama pa din ang loob ni Zuan dahil napahiya daw siya sa mga kababaihan, sabay tanong kung bakit hindi muna sila nanatili sa Sardinia, dahil sinabi nga daw ng mga kababaihan sa Sardinia na may gaganaping 3 araw na festival ang cartel para sa kanila. Pero sinabihan na nga daw ni Shu si Zuan na tigilan na ang pambababae, dahil ang tanging nais lang niya ngayon ay ang makauwi agad sabay sinabi na masyadong mabagal ang sinasakyan nilang barko. Iniisip nga ni Shu kung nakauwi na si Xiaoyu at dahil sa sobrang tagal niyang nawala ngayon ay siguradong masyado na ang galit ni Xiaoyu sa kanya. Sabay sinabi na malamang si Nieting na naman ang dahilan kung bakit sobrang bagal ng barko na sinasakyan nila. Pero sinabi naman ni Qingxi na malamang sa parte ito ng pag-iingat nila Nieting mula sa mga puppeteers, lalo at nakisali sa nakaraang kaguluhan ang mga puppeteer. Sinabihan nga din ni Qingxi ang ating bida na mag-ingat, dahilan upang maisip nito na kung hindi lang siya natatakot na makilala siya ng puppeteer, ay malamang sa ginamit na niya ang mga black armor na nakuha niya sa nakaraang ruin. Napabuntong hininga na nga lang din si Shu habang iniisip na bata pa naman siya, pero bakit daw ang lahat ng masters ay tinuturing na siyang kaaway, una ay ang 2 A-rank na puppeteer, sunod ang bishop ng CDF tapos ngayon ay si Satan naman ng tanks. Masyado ka na kasing sikat wika naman nila Zuan na may daladalang alak, at dahil sa malayo na sila sa panganib ay kailangan daw nilang mag-inuman, bigyan niyo si Qingxi malaki din ang ambag niya wika naman ng ating bida. Habang hawak nga nila ang baso ng alak ay iniisip ng ating bida ang salitang sikat, madami nga daw nangyari sa kanya sa pagkakataong ito, pero kumpara kay Carol at Zhao ay tila baliwala lang ang kanyang kwento. Bigla namang lumapit si Zuan sa kanya at sinabing magsalita naman ng ating bida, kung saan ay hindi naman niya kailangang mahiya dahil sila lang naman ang kasama niya, at pwede nga daw niyang sabihin lahat ng gusto niya. Nagbigay nga ng toast ang ating bida para sa kalayaan, para sa kamatayan at para kay Daddy Nieting at isa din para sa kanilang Mommy Zujin, dahilan upang matahimik silang lahat kaya naman nagtaka din ang ating bida, at habang nakatingin na sila sa kanya ay iniisip na wala talagang makakatalo sa kanyang mga kalokohan. Tinanong naman ni Zuan kung bakit para sa mommy at daddy ang toast niya, bakit daw hindi siya nag-toast para sa kanyang first love, dahilan upang makatikim siya ng matinding batok, habang sinasabi ng ating bida na tigilan na niya ang patungkol sa mga babae. Samantala sa Cathay sa base ng Dragnet ay tinatanong naman ni Zujin kung ano na ang gagawin nila ngayon, na wala nga daw ang memorya ni Carol, at dahil dito ay hindi na mangyayari ang nais ni Nieting na pakikipagtulungan sa Immortals, sa pamamagitan ng kasal ni Shu at Carol. Hindi bali na wika naman ito dahil lubos na manghami na ang mga organisasyon sa Europe, at yun lang din naman daw talaga ang nais nila. Isa pa ay dapat daw nilang pagtuunan ng pansin ang bilang ng mga napatay ni Lu Shu, dahil halos magkasing dami na ang bilang ng napatay nila. Nagkakamali ka dyan wika naman ni Zujin, lamang na nga daw ng 2 B-rank na napatay si Lu Shu. Dahilan naman upang mapatanong si Nieting kung nais ba ni Zujin na pumatay din siya ng mga B-rank. Pero bigla namang dumating si Ji Chao at sinabing nasa linya ang Nordic Immortals, kung saan ay nais nilang makausap si Nieting, dahilan upang mapaisip ito sa kung ano ang nais ni Carol dahil alam nga nilang nawala ang kanyang alaala. Agad ngang tumayo si Nieting upang sagutin ang tawag mula sa Immortals, kung saan ay masyado ang gulat nito nang sabihin ng pinsan ni Carol na kailangan nila ng tulong. Sinabi nga daw ni Carol na nakita niyang muli ang kanyang jowa sa nakaraang buhay sa harap ng St. Paul Cathedral, kaya nagpupumilit siyang bumisita ngayon sa Cathay. Ganun ba wika naman ni Nieting, sabay sinabi na kung wala naman silang masamang intensyon sa pagbisita sa kanilang bansa, ay kailangan lang nilang sundan ang normal na procedure, sabay tanong kung ano pa ang pwedeng itulong niya sa kanila. Pero sinabi nga daw ni Carol na ang dati niyang jowa ay si Lu Shu na miyembro ng Dragnet, kaya nakikiusap ito na kung pwede ay ayusin ni Nieting ang kanilang pagkikita, sinabi nga din ito na masusunod pa din ang plano at balak nilang pakikipagtulungan sa Dragnet at Snares. Sige matutulungan kita dyan by wika lang naman ni Nieting, at pagkatapos nga ng tawag nila ay napapatanong siya kung ano daw ba ito, ano bang nangyayari, at ano bang mali dahil kakaiba ang lahat ng pangyayari,
Dahilan naman upang mapatanong si Zujin kung ano ang nangyari matapos niyang makita na naguguluhan si Nieting. Sinabi nga niya na nawala ang memorya ni Carol, pero muli itong na-inlove kay Lucio nang makita niya ito sa St. Paul Cathedral, kung saan ay sinasabi pa ni Carol na si Lucio ay ang kanyang jowa sa nakaraan niyang buhay, at dahil dito ay nagpupumilit si Carol na magpunta ng Cathay. Masyado naman ang gulat ni Zujin nang marinig niya ang mga sinabi ni Nieting, kung saan ay napapatanong din siya kung posible ba itong mangyari, dahil tulad na daw ito ng mga kwento o alamat patungkol sa pag-ibig, hindi yan pag-ibig wika naman ni Nieting at sinabi na isa itong tadhana. Samantala makalipas naman ang 15 araw ay nakauwi na ang ating bida at kasalukuyang nagpapaalam kay Chingsi, nang biglang mag-text sa kanya si Mingyu. Tinatanong nga nito kung nasa Luos City na siya dahil inutusan siya ni Nieting na alamin ang detalye ng naging misyon ni Shu sa Europe, para na din malaman nila ang pagbabago o kasalukuyang lakas ng mga organisasyon sa Europe, kaya naman tinanong ni Shu kung nasaan siya. Sumagot nga si Mingyu at sinabi na nasa tarangkahan ng ating bida, pero nang buksan niya ang kanilang tarangkahan ay wala naman siyang makita, hanggang sa may nagsalita at sinabing tumingin siya sa taas. Masyado nga ang gulat ng ating bida matapos niyang makita si Minyu na nakatali at tila isang sacrifice sa gagawing ritual. Ilang sandali pa ay tinanong niya kung si Xiaoyu ba ang may kagagawa nito sa kanya at kung nakabalik na ba si Xiaoyu. Matagal na wika naman ni Mingyu, napilitan nga daw umuwi si Xiaoyu dahil hindi naman niya maunawaan ang mga wika ng banyaga. Sinabi nga din ito na matapos makauwi si Xiaoyu ay nagtungo siya sa kanilang office upang humingi ng tulong, kung saan ay nag-apply din siya bilang isang dragnet na hindi naman napagbigyan. Kailan pa yan nangyari tanong naman ng ating bida, at sinabi nga nito na nangyari ang lahat bago o nung palitan niya si Yutang bilang contact person ng ating bida, na agad napatanong kung kamusta na si Yutang, ano sa palagay mo wika naman ni Mingyu, sabay sinabi na kung maayos ang kalagayan ni Yutang ay hindi niya ito kailangang palitan. Bigla namang nilabas ng ating bida ang pakwan, sabay tinanong kung ano pa ang mga nangyari at kung gaano na siya katagal na nakatali sa itaas. Tinanong lang naman ni Mingyu ang ating bida kung alam ba niya ang dahilan kung bakit siya tinali ni Xiaoyu, at kung gaano na daw siya katagal dito ay. Bigla siyang nabaliw at binanggit pa pati ang linyahan ni Batman, dahilan upang mapatanong ang ating bida kung inutusan ba siya ni Nieting na gumawa ng pelikula, pero teka lang at ibababa kita dyan wika pa nga nito. Agad ngang pinutol ni Shu ang kawayan at ginamit ang kanyang sibat upang putulin ang mga tali, at matapos niyang mababa si Mingyu ay sinabi niyang umuwi na muna ito at magpahinga, dahil makakapaghintay naman ang report niya. Bago naman umalis si Mingyu ay sinabi nito na kailangang mag-ingat ng ating bida, madami nga daw kakaibang pangyayari ang nagaganap habang wala siya. Sinabi din niya na kailangan niyang disiplinahin ang kanilang squirrel. Dahilan naman upang mapaisip siya sa kung ano ang mga kakaibang pangyayari na naganap habang wala siya. Pero kailangan nga daw talaga na madisiplina ang squirrel nila, dahil ang utak nito ay tulad na din sa tao, kaya kung hindi magagabayan ay pwede mapariwara. Pagpasok naman niya ng kanilang bahay ay nakita niya ang noodles na mainit-init pa, dahilan upang mapangiti ito habang iniisip na hinanda ito ni Xiaoyu para sa kanya, at iba din daw talaga pag may taong naghihintay sa'yo sa pag-uwi mo. Ilang sandali pa nga ay tinawag niya si Xiaoyu na kasalukuyan namang nagbabasa ng comics, at nang marinig nga niya ang boses ng ating bida ay dinaikit nito ang comics sa kanyang muka, dahilan upang matahimik na lang ang ating bida. Pagkatapos ay umupo sa tabi ni Xiaoyu at sinabing baliktad ang hawak niya sa comics. Kainin mo na yung noodles habang mainit pa, niluto yun ng squirrel wika nga ni Xiaoyu. Pero bigla namang dumating ang squirrel na nakamohok pa at may kulay ang buhok, dahilan upang matahimik silang lahat. Hanggang sa biglang tinanong nito kung sino ang nagluto ng egg noodles, dahil nais din niyang kumain ng noodles. Agad ngang natawa ang ating bida habang iniisip na galit pa din sa kanya si Xiaoyu pero pinagluto pa din siya ng noodles. Hanggang sa bigla niyang napansin ang squirrel at ang kulay ng buhok nito, bigla nga niyang dinampot ang squirrel sa kanyang buhok, habang tinatanong kung tingin ba niya ay maayos ang kanyang gupit. Mabilis ngang nagsulat ang squirrel at sinabing kahit magbisyo siya ay mananatili naman siyang mabait na squirrel, dahilan upang mapatanong naman ng ating bida kung bakit hindi kasama ang tato sa kanyang listahan ng bisyo. Pero sinabi nga ng squirrel na pwede naman siyang magpatato, ay patato mo ang salitang pangit sa iyong muka at katawan wika naman ng ating bida sabay binitawan ang squirrel. Ilang sandali pa ay nagbugbugan na nga sila dahil nais ni Shu na ahitin ang mohawk niyang buhok, pero ayaw naman pumayag ng squirrel at hindi daw pwedeng magkaroon ng diktador sa kanilang pamilya.
Ilang sandali pa nga ay bigla silang natahimik na iwan sila ni Xiaoyu, na nagtungo sa bubong ng kanilang bahay at agad namang sinundan ng ating bida. Sinabi nga ni Xiaoyu na nakakamangha pala ang lawak ng mundo, nagtungo nga daw siya sa Russia, Egypt at Germany kung saan ay nakatagpo siya ng mabubuti at mababait na tao, pero hindi nga daw mawawala ang mga masasamang tao na agad naman niyang pinagpapatay. Inabot nga daw ng 1 buwan ang paghahanap niya sa ating bida, kung saan ay nagkakamali pa siya sa mga direksyon at ilang beses na naligaw, hindi nga daw niya alam na sobrang lawak pala talaga ng mundo. Ito nga din daw ang unang beses niyang naalis ng kanilang bansa, pero dahil sa malawak ang mundo ay hindi niya nakita ang ating bida. Sinabi nga din nito ang mga naging karanasan niya matapos siyang makabalik ng kanilang bansa, kung saan ay nakuha pa siyang pagtawanan ni Yutang, dahilan naman upang maisip na lang ng ating bida na sobrang tapang ni Yutang, pero nauunawaan na nga daw niya kung bakit siya kinailangang palitan ni Mingyu. Pagkatapos nga daw kay Yutang ay sinubukan naman niyang makiusap kay Mingyu upang bigyan siya ng contact person sa kanilang intelligence network, pero muli nga din daw siyang pinagtawanan nito kaya siya ginapos ni Xiaoyu sa kawayan. Pero hindi naman daw niya ginawa ang lahat ng ito para sa kanyang sarili, dahil labis lang siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang kuya, kung saan ay nais niya itong makasama at matulungan sa kanyang laban, gaya na lang nung nasa bahay ampunan pa sila. Dati nga daw tuwing may nangbubuli kay Xiaoyu ay pinagtatanggol siya ni Shu, kaya naman nais niya din sanang gawin ito para sa ating bida, kung saan ay matutulungan niya ito sa kanyang mga laban, lalo pa at may abilidad na din naman siyang lumaban pero hindi nga daw siya nagkaroon ng pagkakataon. Iniisip nga ng ating bida na yun pala ang nais ni Xiaoyu, ayaw na nga daw nito na manatiling maliit na bata sa likuran niya. At nais siyang matulungan sa lahat ng bagay lalo sa mga panahon na nahihirapan o nasa panganib ang kanyang buhay. Lagi nga daw niyang pinapangarap ang tumanda agad, dahil inaakala niya na ang mga matatanda ay nagagawa ang lahat ng kanilang gusto at mas nagiging masaya, kung saan ay nais din sana niya na siya na ang mag-ayos sa kanyang mga buhok. Pero na-realize nga daw niya na karamihan sa matatanda ay wala ng buhok kaya nagbago ang kanyang isip. Ilang sandali pa ay sinabi niya sa ating bida na sana ay sabihin sa kanya pag may nangbubuli sa kanya, dahil nais niya itong tulungan at lumaban kasama ng kanyang kuya na napatingin lang naman sa kanya. Nangiti na nga lang ito habang iniisip na kahit bali-baliktaran man ang mundo ay hindi siya nag-iisa, dahil mayroon siya ng kanyang kapatid na si Xiaoyu. Paano kung may gustong gumulpi sa akin, wika naman ng ating bida, o kung paano pag may gustong pumatay sa kanya? Sinabi lang naman ni Xiaoyu na sila ang gugulpihin at papatayin nila. Pero paano daw kung ang buong mundo o ang tao sa buong mundo ay nais siyang patayin, dahilan upang bahagyang matahimik at mangiti si Xiaoyu, sabay sinabi na papatayin nila ang lahat ng gustong pumatay sa kanyang kuya. Samantala pagsapit naman ng gabi, ay nahihirapang makatulog ang ating bida, napakadami nga daw niyang gustong ikwento sa kanyang kapatid pero mukhang tulog naman ni si Xiaoyu. Kaya kung meron lang sanang pwede makinig sa kanya na hindi sasabihin sa iba ang kanyang mga kwento ay napakainam sana. Hanggang sa bigla niyang naisip na may isang tao siyang pwedeng pagkwentuhan, kaya naman agad niyang nilabas ang purple na perlas. Samantala sa loob nga ng perlas ay makikitang may daladalang alak at pulutan ang ating bida, matapos nga itong makita ni Yuyu ay sinabi niya sa ating bida na alam niya namang hindi siya mahal nito pero sana ay wag naman siyang saktan. Pero sinabi lang naman ni Shu na wala siyang planong lokohin siya sa pagkakataong ito. Agad nga niyang inabot ang alak at manok kay Ming Yuyu dahilan upang masabi nito na mabait pala ang ating bida, pero sinabi lang naman ni Shu na alam niyang hindi libre ang pakikipagkwentuhan niya sa kanya. Habang kumakain nga si Ming Yuyu ay tinanong ni Shu kung gaano na siya katagal dito, pero dahil nga daw sa wala namang orasan dito ay hindi masabi ni Ming Yuyu kung ilang taon o ilang daang taon na siyang nandito. Muli naman siyang tinanong ng ating bida kung sino ang nagkulong sa kanya dito, pero sinabi lang nito na hindi niya papalitan ng impormasyon ang kakarampot na pagkaing dala ng ating bida. Hindi nga daw dapat malaman ni Shu ang mga bagay na tinatanong niya, at mas nanaisin pa ni Ming Yuyu na dalan sa hukay ang mga kasagutan sa kanyang tanong. Dahilan naman upang matahimik ang ating bida, kaya tinatanong ni Ming Yuyu kung sumuko na ba siya agad, pero sinabi naman ni Shu na ituloy lang niya ang kanyang pagyayabang. Isa na nga daw siyang bilanggo dito at kung may malaking sekreto siyang alam ay dapat pinatay na lang siya kaysa ikulong. Ano bang alam mo, wika naman ni Ming Yuyu, ang nagkulong nga daw sa kanya dito ay nais lang siyang pahirapan sa pamamagitan ng Mist of Chaos, pero nakasurvive naman siya ng mahabang panahon, isa pa ay kinuha o nakuha naman na daw ni Shu ang Mist of Chaos.
Muli nga itong uminom ng alak, at sinabi sa ating bida na isa din siyang misteryosong lalaki, walang pangkaraniwang tao nga daw ang madaling makakalabas-pasok dito. Bakit hindi na lang tayo magpalitan ng sekreto, wika naman ng ating bida, kung saan ay sasabihin niya ang kanyang pangalan pagkatapos ay sasabihin naman ng ating bida ang kanyang pangalan. Magandang idea, wika naman ni Ming Yuyu, at nagpakilala nga siya bilang si Zaipi, ang celestial god ng South, pero sinabi ng ating bida na nagamit na niya ang pangalan na yan dati, kaya muli sinabi niya na siya si Duan Mo, ang celestial god ng West, pero nagamit na nga din daw niya ito. Hanggang sa napabuntong hininga na lang ito at sinabi na isa lang siyang lalaki na walang pagkakakilanlan, kung ganon ay hindi na kita pipilitin, wika naman ng ating bida, sabay tanong kung totoo ba talaga ang mga celestial gods na sinasabi niya. Siyempre naman totoo sila, wika nga ni Ming Yuyu, sabay tanong kung saan ba galing ang ating bida at kung sino ba siya at kung bakit hindi pa niya narinig ang patungkol sa kanila. Ako si Lord Mahakasapa, ang tagasilbi ng Celestial God of West, wika naman niya. Pero nung nakaraan nga daw ay sinabi ng ating bida na mula siya sa East, dahilan upang mapakamot na lang sa ulo si Shu at sinabing matalas pala ang memorya nilang dalawa. Bigla namang tinanong ni Ming Yuyu kung sino ba talaga ang ating bida, at kung nagmula ba siya sa ibang daigdig. Tinanong nga din niya ang ating bida kung bakit niya tinatanong ang patungkol sa puppeteer nung nakaraan. Di ba sabi mo wala kang alam sa mga puppeteer, wika naman ni Shu, dahilan upang matahimik si Ming Yuyu sabay talikod at binago ang kanilang usapan. Paglabas nga niya sa Perlas ay naisip ng ating bida na niloloko siya ni Ming Yuyu, pero dahil nga sa niloloko siya nito ay wag na daw asahan ni Ming Yuyu na muli pa siyang bibigyan ng lechon manok ng ating bida. Bigla namang bumukas ang kanilang pintuan, dahil gigisingan sana siya ni Xiaoyu na inaantok pa pero nakapaghanda na ng kanilang umagahan. Dahilan upang magtaka si Shu dahil hindi naman daw gumigising ng maaga si Xiaoyu. Pero ngayong araw nga daw nila kukunin ang certificate nila kaya kailangan niyang gumising ng maaga. Samantala sa kanilang paaralan, matapos makuha ng magkapatid ang kanilang certificate, ay biglang lumapit si Liuli sa kanya kaya iniisip ng ating bida kung natanggap na ba siya nito bilang bago niyang pinsan. Pero sinabi lang naman niya na ang pag-ibig ay talagang nakakasakit kung minsan, gayunpaman ay lilipas din ang lahat, isa ka mang turntadong tao ay nauunawaan ko naman ang nararamdaman mo. Dahilan naman upang maalala ng ating bida na kamakailan lang ay nawala sa kanya ang babae na minsan na din siyang minahal, dati nga daw ay hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya kay Carol, pero natulak siya ng lahat ng mga nangyari sa kanila. Pero nung subukan niyang ibigay at gawin ang lahat para kay Carol ay nakalimutan naman siya nito, dahilan upang isipin niya na pinaglaruan lang sila ng tadhana. Ilang sandali pa ay tinanong niya si Liuli kung paano niya nalaman ang patungkol sa relasyon at nangyari sa kanila ni Carol, pero pinakita lang naman ni Liuli ang mga post at usap-usapan sa website ng Fonts Gang, at sinabi na alam naman ng lahat ang kanilang kwento. Ang dami namang post niyan, wika naman ng ating bida na nararamdaman na ang galit ni Xiaoyu sa kanyang tabi, kaya hinawakan niya sa balikat si Liuli at pinasalamatan sa concern nito sa kanya, sabay sinabi na malamang sa mahirap din ang lahat para sa kanya. Dahil hindi nga daw magaling sa pakikiramay si Liuli, at wala ding mga tagahanga, sinabihan nga niyang hindi magaling sa pakikiramay si Liuli dahil binanggit nito ang patungkol sa kanila ni Carol sa harap ni Xiaoyu, na walang kaalam-alam sa lahat ng nangyari. Bigla naman itong tinanong ni Liuli kung B-rank na ba siya, at uuwi ka naman ng ating bida, kaya naman agad na tinabig ni Liuli ang kanyang kamay at naglakad palayo. Pero bago siya tuluyang makaalis ay sinabi nito na balang araw ay aabutan din niya ang rank ng ating bida. Dahilan naman upang isipin nito na iniidolo siya ni Liuli, at malamang nga daw na ito na din ang umpisa ng kanilang pagkakasundo. Pinasalamatan nga niya si Liuli at sinabing magkita na lang sila sa Cultivation College, at sa paglingon nga sa kanya ni Liuli ay napahawak ito sa kanyang sombrero at sinabing sana nga ay makapasok siya sa Cultivation College. Pag-alis naman ni Liuli ay muli niyang naramdaman ang negatibong enerhiya ni Xiaoyu, dahilan upang matakot ang ating bida at tinanong nga siya ni Xiaoyu kung si Carol ba mula sa Nordic Immortal ang pinakasalan niya. Hindi nga ito makasagot sa mga katanungan ni Xiaoyu, mabuti na lang ay dumating si Yixiao na agad sinalubong ng ating bida. Napapatanong naman si Yixiao kung bakit siya biglang binangga ng ating bida na babatiin pa naman daw sana niya, pero sinabi lang ni Shu na matagal silang hindi nagkita, sabay inaya itong uminom kung saan ay libre pa daw niya. Ilang sandali pa ay tinanong niya si Xiaoyu kung nais ba nitong sumama, pero nang inig lang naman ito sa galit habang iniisip na binago o umiwas na naman ang kanyang kuya sa kanilang usapan.
Uuwi na lang ako, wika nga ni Xiaoyu, habang si Ye Xiao naman ay sinasabi na bihira lang mag-aya ng inuman si Shu kaya hindi niya ito tatanggihan, may alam na nga din daw siya na pwede nilang puntahan upang uminom. Pero nang makaalis si Xiaoyu ay sinabi ng ating bida na kalimutan na niya ang patungkol sa libre, dahilan upang mawasak ang puso ni Ye Xiao at sabihin na sa mumurahing inuman na lang sila magpunta. Pagdating nga nila sa inuman ay sinabi ni Ye Xiao na may kailangan siyang sabihin sa ating bida, kung saan ay tinanong niya ito kung nabalitaan na ba niya ang mga kakaibang pangyayari sa mga lugar na matataas ang superpowers. Sinabi nga ni Ye Xiao na ang mga hayop at halaman ay nag-umpisa ng mag-mutate o evolve, mukhang ang mga Chimera sa Hunter x Hunter ay napunta na sa ating recap.